good afternoon. Diego, Colleen, Direk. Kanina na-interview na namin si Direk, no? Colleen, Diego. Sabi niya, thankful siya na tinanggap niyo tong pelikula ko. Nung nag-meeting daw kayo, parang hindi ka na raw bumalik, Colleen. Kala niya hindi matutuloy. Pero yun, kaya nung nag-meeting ulit, nag-yes ka, talagang dire-diretsong shooting na. Oo. Ang sabi ni Direk, grabe, may mga eksena talaga nakapanty ka lang, naka-bra, tapos naka-top, sexy daw talaga. Pero gandang-ganda siya. So ano masasabi mo? Yun nga po, na-mention nga po ni Direk na at first medyo nagdalawang isip kami. Two reasons. One reason was because the material is really very difficult. Yeah. Originally kasi, yung script na to was sexier, it was for Viva Max, pero syempre marami silang binago. And it's heavy drama kasi yung pelikulang ito. So ako, nagdalawang isip ako sa sarili ko kung kaya ko ba, kung mabibigyan ko ba ng justice. And then another reason pa, si Diego kasama ko. Kasi para kami magkapatid. Para kami magkapatid. Para ko siyang little brother. Kaya parang, kaya ko bang gawin ito? So it was a big factor. Pero nagawa naman namin. Nagawa naman namin ng maayos. So, and we're here, natuloy namin. So even if at the start meron kaming medyo may apprehensions ng konti, di ba? We decided together na ituloy namin. Kaya happy naman kami. So kayo mismo nag-usap na, yes, tanggapin na natin. Yeah, well, aside from talking to Direk and talking to the boss and everybody else in between, kaming dalawa din, like, are we sure na we want to do... I mean, I've never had... Aside from Adarnagan, pero minimal, yeah, wala kami masyadong eksena. Sabi ko, if we're gonna have a movie together, are we sure na this is the kind of movie that we want to have? Only because originally the script was intended for Viva Max. And when I look at Colleen, I see Quiz, si Billy, they've been my friends for the longest time in showbiz, so may onting awkwardness talaga, but hindi onting, may awkwardness talaga. Especially our first scene na magkasama kami na yung lines. Basta, we'll just leave that out of it. So it was difficult, but then it's our profession at the end of the day. Alam mo yun, you should take out yung personal stuff and tignan mo lang talaga na trabaho lang naman to. Yan, oo nga. Ikaw na rin nagsabi, pang Viva Max sana to. Pero sabi rin ni Boss, ang ganda ng pelikulang to, hindi ko pang Viva Max. Kailangan may ipalabas to sa sinihan, ang laking pelikula nito, di ba? Pang sinihan talaga to, siya nagsabi. Pero yan, Colleen, sabi kasi ni Direk, nung after the 3 scenes na, yun nga, yung sexy, ayaw niya tawagin intimate scenes, no? Passionate scenes, no? Ayaw niya tawagin erotic. Pero after the 3 scenes, sinabi mo lang sa kanya na kahit before, hindi ka pala gumawa ng ganong eksena, o ganong katindi. So, pinaalam mo ba ito kay Billy? Kasi syempre, alam niyo na din po siguro na-try ko na din na mag-love scene before and everything. I don't know, for some reason the experience this time around felt a bit different because parang the times that I shot love scenes before, parang may, I don't know how to explain it, but it was a lot more youthful. Ngayon kasi, there was a certain level of maturity kasi sa mga eksenang ito. And hindi naman, tama naman si Direk na huwag tawaging erotic kasi hindi naman talaga siya, pag pinanood mo, hindi naman talaga siya erotic eh. It's, the presence of the love scene is really needed for the movie kasi sobrang passionate siya. And dun ko naranasan na yung difference between these specific scenes sa movie na to at saka yung mga love scenes na nagawa ko in the past. Yun nga, parang may lalim siya. May lalim siya ngayon. So, even though hindi ko first time na makagawa ng ganong klaseng eksena,
na sabi ko kay Direk na it's my first time feeling it in this way, going through it this way, and yung effect niya din, ibang-iba. So, I mean, yeah, a love scene is a love scene. Pero pag dinaisect mo kasi, at saka yung dating niya, syempre, sa mga manonood, iba talaga. Ay, yun ang masasabi ko. And siguro makikita niyo na lang yun kapag napanood niyo yung pelikula. Yeah, hindi mo nasagot yung pinaalam mo ba kay Bino? Pinaalam mo kay Bino? Sorry, hindi ko pala narinig yun. Si Billy kasi, actually ito yung first script niya na long time na hindi niya nabasa. So hindi niya alam kung anong magiging story dito sa mismong pelikula. But I do tell him about the scenes that I'm shooting kasi ayoko naman ng gulatan. Parang hindi naman tama yun na biglang magugulat na lang siya, may mga ganong eksena ako. So without giving away the story to him, kasi gusto ko din na mapo yung organic reaction niya sa buong kwento. Sinabi ko sa kanya kung ano mga klaseng scenes yung sinushoot ko, kung how far I went and everything. So alam naman niya. And wala naman siyang, I would say pa nga na mas uncomfortable ako kaysa sa kanya eh. Kasi parang sinasabi niya, ano ba, love, okay lang yan, kailangan yan for the movie and everything. So I would say na ako mas nakaramdam pa nga ako ng discomfort. Si Billy, wala at naman. Yeah, thank you and ngayon parang good luck, congratulations. Kasi kagabi pinakita sa elevator premiere night yung trailer, maraming naganda. Ako, doon ko talaga nakita kagabi. Sabi ko kay Direk Mark kanina, congratulations, ang ganda ng trailer. Thank you so much. Thank you, Sana Jago. pati yung movie magustuhan niyo. Yeah, thank you, Colleen, Jago. And Direk, yeah, good luck. Yeah. Thank you. Jean Kylie. Natatakot akong lumampas ang question. Dinalusot ko na lampas talaga sa dalawa. Thank you. Thank you very much. That was June Larin of Abante. For our next question, we have June Nardo of Marites University. Hello, dalawa ba tayo? Isang question lang. Dalawa. Siguro unahin ko muna si Direk Mac. Direk Mac, bakit parang si Ricky Lee na lang yata, writer mo? Parang choosy ka na ngayon? Oo. May special reason about him? Alam namin national artist. Dalawang dahilan. Napakahusay niyang manunulat. Ikalawang dahilan, magkasundo kami dahil matalik kami magkaibigan. Teacher ko si Ricky sa UP 42 years ago. So, yun ang dahilan, magkasundo kami. At marami pa kaming nasa pipeline. The truth is, meron akong isushoot in 2 weeks. Script naming dalawa. We co-wrote it. Hindi naman laging si Ricky. Siguro in the last 10 films ko, siyang kay Ricky, yung isa ako nagsulat. So it's either si Ricky o Grabe. Grabe naman. Siyang? si Ricky, tapos yung Selena's Gold ako nagsulat. Okay. Kulang na lang isa. Baka maging national artist ka rin, Direk. Mabilis kami magtrabaho ni Ricky. Okay. Ang ginagawa namin, once a year, pupunta kami sa hometown niya, sa Daet, Camarines Norte. Tapos 1 week kami doon, yung 2 days nakadedicate sa pag-brainstorm. Pag uwi namin ng Maynila, meron kaming 7 or 8 concepts. Yun yung pinipitch namin 2 at a time sa Viva. Ang isang gabi, na-pitch namin ito 2 years ago. Okay. Kasabay pa ito ng Silip sa Apoy . So matagal ng material ito. Kaya lang, tama si Colleen. We pitched this para sa Viva Max. Nung narinig ni Boss Vic ang kwento, sabi niya, hindi ito pang Viva Max, pang cinema release to. Magantay tayo ng tiyempo. Gagawin natin para sa sinihan. May patanong lang ng kaibigan ko rito. Sino raw original stars ko sa Viva Max? Sino original stars? Ay, wala pa. Nung pinitch ko ito, wala pang artista, hindi na pag-usapan. Ang sabi lang ni Boss Vic, sige, i-delay natin ito, gagawin natin para sa cinema release. So matagal na itong material na to until late last year when I was told that it was being offered to Colleen and Diego.
Si Jojo ng gabinete kasi. Dali lang. Nalilito ko sa'yo. Tanong si mamaya na ng John. Ito lang, tanong ko lang si Diego and Colleen, how do you feel ang ginawa niyong pelikula, isang produkto ng isang national artist? Ricky, how do you feel? Of course, honored. Napaka-honored ako. And to find out pala that Rick Mac, I know kasi Sir Ricky has worked with my dad several times. Pero first time ko makasama si Rick Mac. And he's also worked with my dad several times. 80s pa lang, di ba, Direk? 80s pa lang, hindi pa 90s. So, honored na sabi ko, wow, and now I get to work with you then. So, parang the next generation then. So, I'm very honored. It's sana hindi lang ito yung last. Sana hindi, masundan pa to. Yan po. Good. Yes, Colleen? Ako naman po, same naman po, I felt very honored, but at the same time, medyo pressured. Kasi syempre, naman, dami na nilang nagawang pelikula na napakaganda, marami na silang nakatrabahong artistang mahusay. So, syempre, tinatanong ko din sa sarili ko kung kaya ko to meet their expectations sa pelikulang ito. I think ako lang talaga yun, napapressure lang talaga ako sa start. So, but it's a good kind of pressure kasi syempre gusto ko namang magawa ng tama and mabigay ng justice kasi maganda yung script, maganda yung pagkasulat ni Sir Ricky. And sana lang kasi mahilig din ako magsulat ever since bata pa ako. So, alam ko din yung feeling na, at saka magbasa. So, alam ko yung feeling din na kung may nakikita kang kwento in your head, tapos yung kinalabasan parang hindi siya nag-meet doon sa expectations mo. So, ang sa akin lang, sana kung ano yung vision nila para sa project, sana yun yung mabigay namin. Sana yun yung nagawa namin. Pwede ko sagutin yun. Sige. Yes, Direk. Pagtapos ko i-edit yung pelikula, so nag-picture lock na yung pelikula, pinapanood ko kay Ricky. Ang sabi ni Ricky, sulit na nag-antay tayo kasi ang feeling niya, sina Diego at si Colleen, perfect casting. So tuwang-tuwa si Ricky nung nakita niya yung performances ng dalawa. Ang feeling niya, perfect si Colleen as the female lead at si Diego bilang male lead. Mahirap gawin yung pelikula eh. Magaling nga sila. Naintindihan ko kung bakit sila umatras ko una eh. Hindi lang dahil sa mga sexy scenes eh. Kasi maraming sexy scenes, tsaka half of the film, dahil nasa loob, half of the film, sasabihin ko, half of the film halos pantic bra lang si... grabe naman si Colleen. Si Colleen, tapos naka-brief lang, half of the... Si Diego din hindi lang si Colleen, si Diego din. Pinakita din si Diego. Tapos, yung pelikula nagsimula sa hello, hi, what's your name? Papunta dun sa pinakasukdulan, all in 90 minutes. The film happens in 12 hours. Mula sa oras na nagkilala sila sa bar hanggang sa Bukang Liwayway. So, in 12 hours, natakil yung buhay nila the last 5 years. So, ang daming, mahirap talaga, mahirap. Mahirap tsaka nakakapagod. Kaya lang ang swerte ko kasi si Colleen tsaka si Diego laging handa. They come very prepared and they're... Ang galing sila dyan, Direk. Oo, at saka sabi ko nga kay Colleen Colleen, relax. Lagi ko sinasabi sa kanya to kasi ako naniniwala ako na lahat ng preparation nangyayari before the shoot. Dapat pagdating sa shooting, relax ka na. Hayaan mo nang let the preparation take over once I finish the rehearsal. Si Colleen hindi, nagme-makeup pa lang. Direk, so anong gagawin natin ngayon? Anong gusto niyong gawin ko dito? At what point ako dapat? Ang dami niyang tanong. Relax. Relax ka lang. Hindi ko siya sinasagot. Relax ka lang. Mamaya na natin ito. They're so eager to work. At binuhay mo yung Manila. Bakit Manila, Direk? Yung background. Bakit Maynila? Nung napanood ni Ricky yung pelikula, sabi niya sa akin, tatlo ang bida mo. Si Colleen, si Diego, and the city of Manila. It's my own. I love the city of Manila. Thank you, Direk. The structure, the architecture, the landscape. Mula nung 80s,
lagi na akong pupunta na Maynila. Ibang energy ng Manila kumpara sa ibang mga syudad sa Metro Manila eh. I am from Manila. Oo, yeah. Ang ganda ng Maynila. Lalo na yung area ng Jones Bridge, tsaka Escolta, tsaka Chinatown. Yes. Tapos papunta sa Malate at Mabini. Nung 80s, tandaan mo, Correct. June, nung 80s, ibang energy ng Manila. Buhay na ba ako? Hindi pa. Yes, of course. College ako na rin. Ibang-iba. So, sabi nga ni Ricky, nung kinunan mo ang Maynila, buong-buo ang puso mo. No? Oo, gustong-gusto ko ng Manila. Yung architecture ng Manila, ang ganda-ganda. So, yun. Kaya Manila siya. Pag napanood niyo yung pelikula, ay nakita niyo naman yung trailer, may glimpses. Yes. Ang ganda. We shot Manila the way I feel about Manila. Very close sa puso ko ang City of Manila. Kahit never akong tumira doon at hindi ako nag-aaral sa Manila. QC baby ako eh.